Imunom ka na si Indining. Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito na naman tayo mga idol. Naway samahan nyo ako sa may sandali nitong ating kwentuhan. At nang meron tayong papaksain tungkol sa mga napapanahong issue. Alam nyo mga idol, sa buhay ng tao, hindi natin nasisiguro yung ating kapalaran kung ano. Kaya may mga tao na napapahamak, lalo pinairal ang init ng ulo. Tulad ng mga nakaraang nag-viral na road rage doon sa Antipolo. Hanggang ngayon, pinag-uusapan at nakikita natin sa social media ang iba't ibang opinion ng mga nakakapanood ng kanyang pangyayari. Pero nabanggit ko na sa una kong video na yung sistema ng pangyayari doon sa road rage na yon, tama din ang opinion ng mga ibang mga nagko-comment na ang may kasalanan sa mga pangyayari ay yung mismong mga rider. Dahil yung driver ng SUV na nakadisgrasya doon sa rider, malayo na sana yung rider, pinagtsagaan pa nilang habulin. Hinabol nila nang wala namang itong sapat na dahilan at kapararakan. Malayo na sana yung SUV na yun. At hindi naman totoo na nanggigit-git. Kamote lang talaga yung rider na anak at pinagkalandakan, ginigit-git daw siya, di umano, nitong SUV. Samantalang pag pinanood yung maigi yung video, siya itong balak pumasok o umovertake sa pagitan ng SUV na yun na nakadisgrasya at doon sa isa pang kotse. Dangan nga lang, nung tiyempong lulusot na siya, o overtaken niya itong Fortuner, nagkataon naman na may iniwasang sasakyan itong Fortuner sa kanyang harapan na nagsilbing parang ginit-git itong kamoteng rider na nasa gilid niya. Alam niyo mga idol mga idol na rider, tandaan nyo, kapag nasa gilid na kayo ng anumang uri ng sasakyan, hindi na kayo masyadong mapapansin ng driver sa kanyang side mirror. Lalo't malapit ka na. Ang side mirror ng isang sasakyan, matatanaw ka lang kapag malayo ka pa, nakabuntot ka, kita ka niyan. Pero once na nakaagapay ka na sa kanya at nakalihis ka ng konti dun sa side mirror, hindi ka na mapapansin. Ganon ang nangyari doon sa kamoteng rider na yon, kaya akala niya ginigit-git siya. Pero kung nakita lang niya na may iniwasang sasakyan, yung SUV na yon, hindi sana magkakaganon. Pero siguro, natouch ang ego ng gago, kaya kahit nakita niya na, siguro nakita naman niya na may iniwasan Talagang tinanim lang niya sa isip niya na ginigit-git siya. Alam mo nga idol, advice ko nun sa'yo, kung totoong ginit-git ka nung SUV na yon, baka may paglagyan ka. Kasi unang-una 2 wheels lang yung dala mo. 4 wheel yun. Pitiking ka saan ka kaya dadamputin? Nangyari sa amin yan, idol. Doon kasama ko, yung panyero ko. Dito sa amin. Paakyat kami ng flyover. Biglang umovertake yung kotse na SUV sa amin. Munti kami bumalandra doon sa barandilla ng flyover. Pero nung mapansin namin, kaya pala na parang umovertake siya sa amin, meron siyang iniwasan din na kapwa niya SUV.
na kung hindi niya iiwasan yon, maaring mahagip siya. Kaya ganun nangyari. Kami naman, nakamotor, kaya sabi ko nga sa'yo, kapag malapit ka na sa side ng sasakyan, lalo't balak mong umovertake, hindi ka na mapapansin ng driver, kahit tignan ka sa side mirror. Kaya advice lang natin sa mga kamoting rider na mahilig sa yung overtake, palusot-lusot. Sa totoo lang naman pag pinanood yung video, yung tatay ng kamote bago na aksidente, makita mo naman talaga yung takbo niya para siyang sawa sa gitna ng kalsada. Mapakanan, mapakaliwa, kanan-kaliwa ang pasok niya. At nung manggaling yung SUV na yon palabas ng highway, kamuntik na siyang masapol. Kung napanood nyo, di ba? Paglabas ng SUV ganyan, padating siya, inovertikan niya pa yung SUV. Kumbaga talagang yung rider na yon matuli ng kanyang takbo at parang nakikipaghabulan kay kamatayan. So, nakalagpas siya doon sa sasakyan nung driver, hindi naman siya nakalagpas doon sa baril ng driver. Bakit? Kung pinabayaan lang nila, hindi na nila hinabol ng hinabol, kagagawan din tong kamoting anak, nagsumbong ng walang kapararakan na kesyo ginigit-git. Sinungaling ka, brother. Kami, napanood namin yung video, hindi ka naman ginit-git. Pinahamak mo lang talaga yung tatay mo. Yan ang totoo. Kasi kahit balik-balikan natin yung video, walang nangyaring git-gitan. Umiwas yung SUV doon sa nasa harapan niya na biglang pumasok. Ngayon, siyempre, ikaw nasa side ka niya. Sa totoo lang, hindi ka napansin ng driver. Hindi ka ginigit-git, pero hindi ka niya napansin. Dahil sabi ko nga, kapag nakaagapay ka na sa isang sasakyan, hindi ka na mapapansin ng driver doon sa kanyang side mirror. Ang purpose ng side mirror, sa likod lang yan. Pag malayo ka pa, nakabuntot ka sa pit niya, mapapansin ka niyan. Pero kung nakagilid ka na, nakaagapay ka na sa kanya, hindi ka na mapapansin. Totoo lang yan. At ang ingatan nyo, mga kamote rider, kapag nakasabay nyo sa ganyang highway, mga 10-wheeler na truck, dudurugin ka niyan. Lalong hindi ka mapapansin sa side mirror niyan, mataas yan O, di ba? Lalo na kung trailer, yung articulated vehicle. Yan ang iingatan nyo, lalo sa kurbada, huwag kang sasabay dyan. Dahil may nangyari na yan, sumabay siya sa 10-wheeler, kurbada. O, nilamon siya ng gulong sa likod. Yan, iingat kayo mga kamote rider. Hindi yung parang kayong hari ng karsada. Sa totoo lang naman, yung mga kamote rider, parang silang hari ng karsada O, hindi natin kinakampihan yung SUV. Pero, ako, malimit din ako sumakay sa mga rider. Meron nga ako nasakyan na rider, na ikwento ko na to Para kami nakipaghabulan kay kamatayan Gumigit na kami ng highway. Pumapagitan kami sa dalawang sasakyan. Tapos lulusot. Yan ang ugali ng mga kamote rider. O, di ba? Ganon lang yung nangyari doon sa anak nung namatay na tatay Nasa pagitan siya ng dalawang sasakyan Ngayon, lulusot siya, sabay kumabig naman tong SUV, akala niya, ginigit-git siya. O, siya nagpahamak doon sa tatay niya. Ang totoo niya, hindi na nga sana alam ng tatay niya yun, malayo na O, yung SUV, ang bilis talaga ng takbo. Siguro, tila may hinahabol ding oras, o ano pa man, hindi natin alam. O, hinabol nung kamuting tatay. Kung pinabayaan na lang yun, tama yung ibang nagko-comment na sana pinalagpas na lang nila, hindi na lang nila hinabol, wala sanang nangyaring aksidente. Pero, isa lang ang palatandaan nun, yung mag-ama na yon na kamote, may signos na maa-aksidente ang isa sa kanila. At yung tatay siguro, may signos ng kamatayan. Bakit? Makikita mo yung takbo niya bago nangyari yung insidente para siya nakikipaghabulan kay kamatayan Kaliwat kanan ng ano niya kabig niya O, signos na niya yun na dapat nag-ingat siya. Muntik na siyang mahagip ng SUV. O, nakaligtas nga na siya sa sasakyan ng SUV, yung driver, hindi naman siya nakaligtas doon sa baril. Yan mga idol, pag ikaw may signos, tanda mo, yung maghapon yan, kapag hindi ka natutong magdala sa signos mo at hindi ka marunong mag-iwas, hindi ka abuti na maghapon. Tigo ka. Ganun ang nangyari doon sa tatay nung kamoting rider na yon. Kaya advice na natin sa mga rider,
pagka kayo nasa highway, huwag kayong parang hari. Huwag kayong para kayong ahas eh. Kaliwat kanan yung tirada nyo eh. Hindi ganoon. Kasi, lalo na't kasabay nyo mga 4-wheel, 2-wheel ka lang. At huwag mo nga habulin ng 4-wheel. Kasi nabanggit ko na nga yan, kapag nakatagpo ka ng barumbadong driver ng 4-wheel, nakita ka sa side mirror na bumubuntot ka na parang hinahabol mo siya, pag pinitik ka niyan, idol, sementeryo, bagsak mo, sigurado. Oh. At saka, tandaan nyo, hindi nyo alam kung sino sakay ng kotse na hinahabol nyo. Magagalit kayo, hahabulin nyo yung kotse. Oh. Eh kung nagkataon yung sakay ng kotse, sindikato, alam mo, mga sindikato, pag magiging hadlang ka sa kanilang operasyon, uunahin ka. Imbis hindi ikaw ang target. Kaya tandaan nyo yan, mga idol. O kaya, mga VIP tao, makasabay mo, tapos, ikaw pang galit. Baka yung mga convoy nun, yun ang bumira sa'yo. Huwag ganon. Tandaan nyo, motor lang ang dala nyo. Huwag kayong sasabay sa mga 4-wheel. Dahil unang-una, wala kang kalaban-laban, wala kang kasiguridad sa 2 wheels. Dahil unang-una, yung magkabilang side mong ganyan, kagaya nung nasakyan ko, pumapagitna kami sa dalawang sasakyan eh. Tapos, lulusot. Oh. Ay kung halimbawa, pumapagitna kang ganyan sa dalawang sasakyan, biglang ito nasa kaliwa mo o nasa kanan mo, biglang kumabig. Di sumalpak ka sa katabi mo sasakyan. Ano mangyayari pag salpak mo ron? Di ba? Tapos sabay iwanan ka na. Oh. Yan dapat laging iisipin ng ating mga kamoting rider kapag sila nasa highway. Hindi nyo hawak ang buhay natin, ang buhay nyo. Kapag kayo nasa highway. Tanda mo, pag ikaw sumampa ng sasakyan, saan ka man pupunta, yan nga kalimitan sabihin ng mga ibang driver eh. Kapag sumampa ka raw sa sasakyan, yung kaliwang paa mo o yung kanang paa mo, nasa hukay. Yung isang paa mo, nasa ospital o sa presinto. Ganon. Lagi nyo tatandaan yan mga idol. Kahit nga yung mga nasa 4-wheel. Kasi meron akong pinsan na driver ng jeep. Alam mo, sabi niya, kahit anong ingat ang gawin mo sa highway, kung ang mga katabi mo, hindi nag-iingat, may peligro ka. Lalo't motor lang ang dala mo. Oh, di ba? At kung totoong gigit-giting ka ng isang 4-wheel, wala ka magagawa. 2 wheels ka lang eh. Oh. Buti kung kapwa kayo 4-wheel, maggit-gitan man kayo niyan, magkakagasgasan lang kayo ng siding. Pero kung 2 wheels ka lang, ginit-git ka, pinitik ka niyan, eh, saan ka kaya dadamputin? Diba? Yun ang hindi iniisip ng ating mga kamoting rider. Mag-ingat kayo, lalo't hanap buhay nyo yan. Higit sa lahat, pag meron kayong pasaherong sakay, kung ikaw naman ay namamasada bilang rider, pag ikaw may pasahero, ingatan mo yung pasahero mo. Kung wala kang ingat sa sarili mong buhay, ingatan mo yung pasahero mo. Diba? Dahil hindi mo nasisiguro yung kalsadang tinatakbuhan nyo. Kaya nga ako, pag ako sumasakay sa rider, sinasabi ko kagad, Brad, hindi tayo nagmamadali ah. Kung nagmamadali ka at naghahanap ka ng disgrasya, habang hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin, baba mo na ako. Baba mo na ako kung ganyan ka magpatakbo. Kasi mahirap yun eh. Wala siyang ingat sa sarili, pati ikaw, madadamay. Di ba? At ang nakakatakot pa, tandaan nyo to mga rider, ang nakakatakot dyan, yung sakay mo, yung pasahero mo sa likod, padaskol-daskol ka ng arangkada, dahil balak mo sumingit, balak mong umano, pag nakabitaw yon, nahulog yon, nalaglag yon, tapos maligayang araw, dinagdamay ka pa. Hindi man ikaw ang papatay dun sa sakay mo, kung may nakabuntot sa'yo, patay yun, tao na malalaglag sa sasakyan mo. Nangyari yan doon sa anak ng panyero namin. Ang ganda-ganda ng takbo niya. Bigla sumingit yung rider na may sakay, nalaglag yung pasahero. Namreno man siya, pero nasa pulda niya yung tao, patay yung tao. Dead on the spot. Yun ang iingatan nyo pag meron kayong sakay na pasahero. At may mga pasahero pa naman tanga. O, di ba? Hindi ko nila lahat, pero merong mga pasahero na nakatanga. Lalo't
inaantok-antok, yun ang delikado. Pag inaantok-antok ang pasahero mo, malaglag yan. Tapos maligayang araw. Di ba kung meron kang box sa likod na masasandalan niya pero wag din kayo magtitiwala sa box. Dahil yung box kumakalas yan, natatanggal yan. O meron din kaming kaibigan na ganyan. Ha? Meron siya sakay, natanggal yung box. Sa sobrang sandal, mabuti, nakakapit yung sakay niya. Kung hindi, tangay siya. Sama siya ng box na nalaglag. Yan, tatandaan nyo mga idol. Kayong mga rider, tandaan nyo. Pag nasa gitna kayo ng highway, mag-iingat kayo. Lalo tang kasabay nyo mga 4-wheel. Bukod pa dyan, yung mga 10-wheeler, yung mga malalaking sasakyan. Papatayin ka niyan, mga naka-insure dyan eh. Kasi, pag oras na disgrasya ka niyan, sisiguruhin niyan, planchado ka. Oh, di ba? Para walang masyadong gastos, isang bayaran lang. Ganon, mag-iingat kayo. Motor lang ang inyo eh. Pagkatapos, ang makakasabay mo sa sasakyan eh, mga naglalaki ang sasakyan. O kahit kotse lang yan, kagaya ng Fortuner. O, buti kung kagikita mo, kapwa mo lang motor. Kahit nga kapwa mo motor eh. Malamang sumimplang ang isa sa inyo ron eh. O, di ba? Ganon, mga idol, yan, advice lang naman natin at napagkukwentuhan lang naman natin yung mga pangyayari dahil nga sa napapanahong issue tulad yan, viral na viral yun, no? Ayun, kinasuhan na nga yata yung driver ng 4-wheel, dapat yata, dating kinaso yata doon, murder, pero marami nag-advise, may mga abogado nga nagsabi, hindi yun dapat murder. Kasi kung murder nga naman, minurder niya yung rider. Kaso hindi naman nagkaroon muna ng commotion, nagbakbakan muna binugbog yung yung driver Ang sabi pa nga ng isang attorney na nagpaliwanag, ang galing niya magpaliwanag. May 3 elemento na dapat panghawakan yung taong gagawaran ng self-defense. Una, yung sinasabi nga niya, yung kailangan daw para bumagsak ng self-defense yung ginawa mo kahit na disgrasya mo yung tao, hindi ikaw nag-provoke ng gulo. Isa na yon. Tapos, pinabayaan mo na, hindi ka gumaganti, ano man ang inaano niya, siya talaga itong naghahanap ng gulo, hanggang sa humantong kayo doon sa hindi maganda. At ang pangatlo, sabi ng abogado, ang pinaka-importante sabi niya, kapag binunutan ka na ng isang bagay na pwede mong ikamatay at nakatakda ka ng mamatay sa mga pangyayaring yon, karapatan mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Kaso nga lang, yung rider na yon, wala namang ginamit sa kanya na isang bagay na pwede niyang ikamatay. Isa yon sa naging hindi perfect doon sa pagiging yung self-defense. Pangalawa, na hindi naging perfect yung self-defense dahil nga napatay niya yung tao. Sabi nga nung paliwanag ng attorney, sakali man lang daw sa alam binaril niya yung tao, hindi na pinatay. Baka bumaba pa yung kanyang sentensya kasi sabi niya, dapat binaril lang yun sa paa o kaya sa ibang bahagi ng katawan na hindi naman siya mamamatay. Baka pwede pa yun na bumagsak ng self-defense kung hindi man siya mapawalang bisa, makulong man siya, hindi masyadong kasi nga, pasok na sana siya doon sa 2 uri, hindi siya lumaban, hindi siya diba? Kaya sa pangatlong elemento, doon siya hindi pumasa. Bakit? Hindi nga naman siya binunutan ng mga bagay na pwede niyang ikamatay. Oo. Kasi para pumagsak talaga ng self-defense yun, kailangan yung life mo nasa danger na talaga. Oo, nasa panganib na yung buhay mo, na kailangan mo na ipagtanggol ang sarili mo. Binunutan ka na ng panaksak. Sana yun. Sabi nga ng attorney, o kaya, kinunan ka ng pamalo na pwede mong ikamatay. O, lalo't nabalda ka na, tapos papaluin ka pa, sigurado mamatay ka. Diba? Yung pagka ganun sabi niya, endangerous na yung buhay mo, pwede na. O, kahit mapatay mo yung tao, dinepensahan mo yung sarili mo, kasi vice versa lang papatayin ka niya O, diba? Ang Biblia nga, pag sinuri mo Biblia sabi ng Diyos, laitin ka, apihin ka, huwag kang gumanti.
Pero kung kukunin ang iyong buhay, ano sabi ng Diyos? Patayin mo, masamang tao sa harapan ko. Bakit? Kukunin niya buhay mo eh. Bakit? Sabi nga ng Diyos eh, noong panahon ni Job, sabi ng Diyos, kay Satanas, nakita mo lingkod ko si Job, subukin mo siya pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. Di ba may babalaan Diyos? Walang pwedeng kumuha ng buhay ng kahit sino mang tao, maliban sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung may mga tao man na nakakapatay, lalo't aksidenteng pangyayari, kalooban ng Diyos yun. Yung pangyayari doon sa driver, signos na yun eh. Signos na nung rider. Naging kasangkapan lang yung driver para bawian na siya ng buhay. Ganun kasimple. Kasi ang bawat pagbawi ng buhay ng Diyos sa bawat tao, may kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos. May pamamaraan ng Diyos na patutulugin ka lang, hindi ka na magigising. May pamamaraan naman ng Diyos na nasa malagim kang aksidenteng pangyayari. Nasagasaan dyan, nababangga dyan. Yun, meron naman sa sakit. Bibigyan ka ng matinding sakit na yun ang magiging dahilan. May iba-ibang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos kung kukunin na ang iyong buhay. At yan, bago kunin ng Diyos ang buhay mo, nagkakaroon ka ng signos. Yung signos na nga niya yun eh. Pinakita na nga doon sa sistema nung, yung galaw niya eh. Kaliwat kanan, para siyang ahas doon sa gitna ng highway. Kabig ng kaliwa, kabig ng kanan eh. Ang tuloy ng takbo niya. Para siya nakikipagabulang kay Satanas. O kay kamatayan, di ba? Signos na niya yun. Hindi siya nag-ingat. Kamuntik na nga siya doon sa Fortuner eh. O isang may pangyayari. Yung may nagdadrive ng Fortuner. At saka yung baril na ginamit, iisang may-ari. Di ba? Signos na talaga niya. Hindi niya nalagpasan yung oras na yon. Ganun lang kasimple mga idol. Pero advice lang natin sa mga kapwa natin mga motorista, ingat lang pag nasa highway. Huwag paiiralin ng init ng ulo. Nasagi ka, halimbawa, hindi ka naman naano masyado. Pasensya mo na kasi baka umpisa na ng hindi magandang pangyayari yun. Di ba? Kasi yung damage ng sasakyan, naayos yan eh. Napapagawa yan eh. Pero pag ang buhay ng damage, malabo na, may balik. Di ba? Pag buhay na ng tao, nakasalalay. Kaya, ingat lang. Ito pa isang advice natin, mga idol. Yung init ng ulo sa bahay, paglabas mo, huwag mong dadalhin sa karsada o sa anumang galaan. Lalo't nagmamaneho ka ng sasakyan. Yung problema sa bahay, kung meron ka mang problema, may problema kayong pangyayari sa bahay nyo, lalabas ka ng kalsada, may dala kang sasakyan, huwag mong dadalhin sa labas yung problema. Isang tabi mo yan. Balikan mo na lang pag uwi mo. Yan mga idol, advice lang natin sa ating mga motorista para maiwasan yung masamang pangyayari. Di ba? Ganun lang. Kasi napagkukwentuhan lang naman natin to dahil nga napapadahong issue. At saka para naman sa kaalaman ng iba natin mga rider dyan, baka kasi yung iba nakakalimot. Pag lumabas na ng kalsada, akala nila ganun lang. Tandaan nyo mga idol, once na lumabas ka na ng highway, marami ka ng kaagapay dyan. Ang sabi nga ng iba kahit anong ingat mo, kung yung katabi mo, hindi nag-iingat. Di ba? Pero mas bentahe pa rin yung ikaw mismo ang nag-iingat. Dahil pwede mong maiwasan yung mga maaaring mangyari. Hindi kagaya nung wala lang ang ingat yung mga kabilang katabi mo, wala ka pa rin ingat. Di ba? Ganon. At higit sa lahat, habaan nyo ang pasensya pagka kayo nasa karsada. Kasi, kung mainit ang ulo mo, halimbawa, yung nakasabay mo, mainit din pala ulo. Minura mo. Ano mangyayari? Namatay sila dahil sa kainitan ng kapag parehong mainit ang ulo ng magkabila, walang magandang kahantungan. Ito lang ang simpleng dyan logic Di ba tubig at apoy? Ano ba panlunas sa apoy, di ba tubig? Pag naramdaman mo parang apoy ang kaharap mo, tubig ka, tubig. Ikaw magsilbing tubig. Para yung apoy na yun, huwag dumingas. Di ba? Ngayon, ginawa mo na yung pagiging tubig, talagang nung nalagablab yung apoy,
Ay sa tunay na pangyayari, kapag talagang malakas na nagablob ng apoy, hindi na kayang patayin o anuhin ng tubig. Lalagablob talaga yan. Ganon. Pag ganon na ang mga pangyayari, talagang no choice ka na nun. Pwede mo nang isabak ang sarili mo, pero ginawa mo na lahat ng paraan na huwag kayong magpang-abot. Ang isa pang dabis, para huwag kayong magpang-abot, kumakay ka ng sasakyan mo, iwanan mo na siya. Huwag ka na makipagtalo. Ngayon, kapag pinagtyagaan ka niyang habulin, may nasagupan ka malapit na presinto, parada mo sa presinto. Oo, di ba? Pag pumarada ka sa presinto, meron nang mamamagitan sa inyo. O kaya, pagkatisa meron kayong madadaan ng traffic light, na may pulis, parada mo na ron. Di ba? Para magkaroon kayo ng tagapamagitan na hindi matuloy yung inyong commotion. Bueno, salamat na marami mga idol. Sinamahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil sa kabi-kabilang issue. Hanggang ngayon nga, hindi matapos-tapos yung issue tungkol dyan. O, di ba? Pero isa lang masasabi ko, yung driver ng SUV na nakadisgrasya, siya ang number 1 biktima nung dalawang rider. Bakit? Wala siya kamalay-malay na ganun ang mangyayari. At wala rin siya kamalay-malay na sinasabi ng rider na nanggigit-git siya. Kaya yon, biktima lang din siya. At wala siyang dapat sisihin doon sa mga pangyayari dahil baka kasangkapan din siya ng itaas para kunin na yung buhay ng tao. Dahil imagine, nakaligtas nga sa kotse niya pero siya pa rin ang naging dahilan para mamatay yung tao. Bakit? Ginamitan niya ng baril. Binaril niya di ba? Ganun lang mga idol. Paano? Ito po muna yung likod. Si Boyet, kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan para mapagkwentuhan natin ulit, matalakay natin sa mga susunod natin video. Ito po muna ang inyong likod. Hanggang sa muli. Paalam!